Amen. Ano pong title ng Word of God today? Tingnan. Are you blessed? Hindi ko nakalimutan yung Ito title. spelling. Mahirap panggitin. Nakalimutan daw nila eh. Doon lang nila nakalimutan doon lang sila sa last part eh. So, ako din hindi. Retros. Okay, mahirap daw, big kasi daw. So, sabi nga ni Kuya Mike, no? Pinapipili tayo kung ano bang gusto natin. Doon ba tayo sa makaluma o we choose to embrace the grace of God. Amen? Kasi kung doon tayo sa makaluma, mahal po ang tupa. Mahal po ang mamumulubi tayo sa dami ng kasalanan. Amen. So, the grace of God, pinapasalamat po natin that the grace of God is available to everyone and sa lahat ng panahon. At ang lawak po ng grasya ng Panginoon sa atin. Amen? Araw-araw po, na-experience po natin ang grasya ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen. So lahat po tayo, we are living by the grace of God each and every day. Amen. Amen. Lahat kung anumang meron tayo ngayon, yun po ay dahil sa grasya ng Panginoon. Amen. Kaya, in our, to move forward sa ating divine service, sabi nga, our worship is not complete without giving. Amen. So, sabi dito, sino po dito ang mga nagsahod na? Sana all. Wow, sana all. Diba? Pag po tayong mainggit, darating din yan. Hindi man bukas, baka madedelay lang na hindi man bukas, next week, baka next month. Okay, basta antay lang. So, sabi nga sa bago yan, sabi nga sa Book of Malakay, hindi na po bago sa atin yung pagbibigay, di ba? Alam po natin na dapat tayo ay nagbibigay. Sabi po doon sa Book of Malakay 3:10, bring the full tithe into the storehouse so that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord of hosts. See if I will not open the windows of heaven and pour out for your blessings without measure. Dahil daw po natin yung ikapo natin. Dapat daw po tayo magbigay na ikapo natin sa bahay at ibigay sa bahay ng Panginoon. Amen? Subukan daw po natin siya at bubuksan niya ang durungawan ng langit para ibuhos sa atin yung mga panalangin na hindi sinusukat. Ibig sabihin, madami, abundance, full. And in the book of 2 Corinthians 9:7, sabi naman po dito, each one of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Amen. Medyo malaki na kasi yung 1/10 pagka 8K na yung sahod ko Pagka 8,000 reals yung sahod ko, ibig sabihin, magbibigay ako ng 800. Kasi 1/10 yun Medyo mabigat yun may kabigatan yun Dapat sana, malaki nang mabibigay malaki nang magagawa yung 800. Dapat na na yun. Pwede na yun pang sa Pilipinas, pang allowance, ganon. Diba? Buti sana tayo mga 1,500 lang, mga 2,000 lang, 200, pwede na yun. Pero pag malaki na, di ba? So, saan po tayo lulugar? Dito, sa dalawang salita ng Diyos. Amen? Sabi naman, sa salita ng Diyos, lahat po yan ay salita ng Diyos. Amen? Lahat po yan, Old or New Testament, nasa sayo po yan kung saan ka maniniwala. Pero, paniniwalaan po natin yung dalawa kasi lahat yan ay salita ng Diyos. That is ang salita po ng Diyos ay totoo. At pag nangako ang Diyos, tinutupad niya. Amen? Kaya ngayon naman, nagtataka tayo, bakit kaya nagbibigay naman ako, pero parang kulang pa din. Parang wala pong nangyayari Ha? Sabi kasi,
Sa Book of Haggai, teka lang, ba't kayo nagbibigay na? May sinasabi pa ako, ayaw na pamilig. Sabi kasi, dito, ngayon, napaka-awakening nito, no? The Book of Haggai, chapter 1, 5 to 6. Ngayon may sabi ng Panginoon ng mga hukbo, gunitain ninyo ang iyong mga lakad. Kayo'y nangaghasik ng marami at nagsisiani ng kaunti. Kayo'y nagsisikain, ngunit hindi kayo nagkakaroon ng kahustuhan. Kayo'y nagsisi, ano ba yan? Nagkilimod dyan yung oras dyan. Hindi na babasa. Nagsisinod-sunod. Kayo nagsisi. Hindi, ikaw. Luran. Kayo'y nagsisi. Hindi. Then tayo sa English. You eat but never have. Ay, ngayon lang. Kayo nagsisiinom. Tapos, ngunit kayo'y hindi nagpapatirang uhaw. Kayo'y nanganganamit. Ngunit walang mainit. At yaong kumikita ng mga pinag-arawan ay kumikita ng mga pinag-arawan upang ilagay sa supot na may mga butas. Yun, di ba? Kaya bakit nagtataka tayo? Bakit yung mga kinikita natin kulang pa din? Bakit parang yung mga nilalagay natin sa bulsa natin, parang butas yata yung bulsa ko? Butas yata yung mga bulsa natin. Dahil po tayo ay hindi nagbibigay sa Panginoon. Diba? Hindi po tayo nagbibigay ng tapat sa Panginoon. Kaya huwag tayong magtaka na kahit anong sipag natin, kahit anong paghihirap natin, kahit anong dami pa yung kita natin, pero parang kulang pa din. Kasi butas yung bulsa. Pero literally, ang ibig sabihin ng Panginoon ay tayo ay hindi nagbibigay ng sapat sa Kanya. Kaya lahat ng mga effort natin kulang pa din. Kahit pa overtime tayo ng overtime, sideline tayo ng sideline, parang kulang pa din. Hindi pa rin sapat. Kaya, kasi nga, butas. Butas yung sisidlan ninyo. So, the point is, tayo ay managbigay sa Panginoon. At tayo ay magbigay ng tapat sa Kanya. At kung ano man yung ibibigay mo, remember that dapat tayo ay hindi napipilitan dahil ang Diyos ay nagmamahal sa nagbibigay ng masigasig, For God loves a cheerful giver. So, ibigay po natin yung mga kaloob natin sa Panginoon. Hallelujah. Salamat sa iyo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo at ilang lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi
Hallelujah. Once again, Father God, nagpapasalamat po kami, Lord God, sa inyong katapatan, Lord God. Pinapasalamatan po namin, Lord God, ay iyong awa, Lord God, at iyong grasya, Lord God, sa araw-araw, Lord God, na binibigay niyo sa amin, Lord God. Lord, ina-acknowledge po namin, Lord God, sa oras na ito, Lord God, na kung wala ka, Lord God, kami rin po ay wala. Apart from you, Lord God, we are nothing, Lord God. Lord, kaya kami ay patuloy na lumalapit at lalapit sa iyo, Lord God. Kahit man po kami ay maraming mga pagkukulang, Lord God, kahit po kami ay makasalanan, Lord God, patatawarin niyo po kami, Lord God. Forgive us and cleanse us, Lord God. And Lord, I lift up, Lord God, this offering, Lord God, these tithes na binigay ng iyong mga anak, ng aking mga kapatid, Lord God. And Lord, I pray, Lord God, na magkano man ang ibinigay, Lord God, nila, you are not looking for the amount, Lord God, but you are looking after the heart, Lord God. And I pray that you will bless their heart, Lord God, that has decided to give to you, Lord God. And Lord, I pray, Lord God, na itong pera na ito, Lord God, ay mapunta, Lord God, sa kaayusan ng iyong panambahan, Lord God, for the advancement of your kingdom here on earth, Lord God. And Lord, sa mga nagbigay, sa bawat puso, Lord God, na nagbigay, Lord God, ng kanilang kaloob, Lord God, I pray, Lord God, na ibalik niyo po ito sa kanila, Lord God, ng siksik, liglig, at umaapaw, Lord God. I pray, Lord God, that you will protect their barns, Lord God. Lord God, that there may be overflowing, Lord God, sa kanilang finances, Lord God, sa kanilang health, Lord God. Give them good health, Lord God, maging ang sa kanilang pamilya sa Pilipinas, Lord God. Their source of income, their company, Lord God, protect it, Lord God, and Lord God, continue, Lord God, to bless your children, Lord God. Maraming salamat, Lord God. This I pray, and we commit this amount to you, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ako pala mag-disciple. So, maupo po ang lahat.